Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Sa umaga pong ito, tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sa biyaya ng bagong Santo Papa sa katauhan ni Papa Leon ika-14. Nawa, patuloy siyang gabayan ng banal na Espiritu sa pamumuno sa simbahang Katolika sa buong mundo, na tayo rin bilang mga mananampalataya patuloy nating ipagdasal ang Santo Papa sa iisang layunin ng paglalim ng pananampalataya sa buong sanlibutan. Kaya taminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang iyong lingkod na si Papa Leon ika-14 upang maging tagapangasiwa ng iyong simbahan bilang kahalili ni Pedro ang Apostol na banal. Pagbigyan mo ang aming kahilingan, ang tumatayo sa tungkulin ni Kristo ay sinawang magbigay katatagan sa pananampalataya ng mga kapatid niyang nasa kanyang pananagutan, at ang buong simbahang kaisa niya naway makapakinabang sa buklod ng pagkakaisa, pag-ibig at kapayapaan, at sa gayoy matagpuan sa iyo, pastol na maaasahan, ang katotohanan at buhay pang magpakailanman sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, masithi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinaguga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roon, kaanib ng bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano pa't nasubasub siya at narinig niya isang tinig na nagsalita sa kanya. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig, tugon sa kanya. Tumingdig ka't pumasok sa lungsod. Sasabihin ko sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin.
Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mga mata. Ngunit hindi siya makakita, kaya siya inakay nila hanggang Damasko. 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasko naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya, pumunta ka sa kalyeng matuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo. Sabi ng Panginoon, siya'y nananangin ngayon sa isang pangitain. Nakita kaniyang pumasok sa kinaroroon niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At nang marito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote upang takpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. At ipinaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias, pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na napakita sa iyo sa daan ng ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw na kasama-sama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos, wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang Panginoon. Dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Ang lahat po ay magsitayo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang sino mang kumakain sa katawang aking hain ay nananahan sa akin. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudiyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. At sinabi ni Jesus, tandaan ninyo,
malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain iyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa inyo po mga pilgrims na naririto, mga namimintuho, nananalangin, humihiling ng kagalingan sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, muli po ay magandang umaga sa inyong lahat. Habemus Papam. Ito ang narinig natin kani-kanina lamang na madaling araw. Nagagalak ang buong simbahang Katolika sapagkat nahalal na ang 267 Santo Papa sa simbahang Katolika sa katauhan ni Cardinal Robert Francis Prevost. At kinuha niya ang pangalang Leo. Siya ay magiging si Papa Leon ika-14. Kaya't patuloy nating ipagdasal ang ating bagong halal na Santo Papa sa layunin ng patuloy na paggabay sa simbahang Katolika tungo sa isang malalim na pakikilakbay sa ating Panginoong Hesus na paulit-ulit na nagpapakilala sa atin ngayon bilang tinapay ng buhay. Sa araw na ito, narinig natin ang ating Panginoon. Ang sabi niya ay, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Para sa mga Hudiyo, ang mga pananalitang ito ni Jesus ay kahindik-hindik, nakakapangilabot, no? For them, for the Jews, this was cannibalism. Kung nga naman iintindihin natin ng literal ang mga salita ni Jesus, kanin ng aking laman, inumin ang aking dugo, hindi ba't ito nga ay malinaw na kanibalismo? Pero alam natin, si Jesus ay hindi tungkol sa literal na laman at dugo, kundi ito ay isang espiritual na katotohanan na naghahayag ng malalim na unyon sa pagitan niya at ng mga taong sumasampalataya sa Kanya. These connotes a spiritual dimension between the recipient of the body and blood of Christ and Jesus Himself. Kaya kapag tayo nakikibahagi sa banal na Eukaristiya, tayo ay hindi lamang basta kumakain ng tinapay. Hindi lamang tayo basta umiinom ng alak. Ang tinatanggap natin ay ang mismong katawan at dugo ng Panginoon. Isang dakilang misteryo ng pag-ibig. Alam natin, ang nakikita natin ay yung hostya o yung mumpo, yung alak na iniaalay at inihahandog sa banal na misa. Ngunit sa pamamagitan ng banal na Eukaristiya, sa pamamagitan ng pagpapatong o paglukob ng kamay ng pari, alam natin na yung tinapay at alak ay nagiging tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. At sa pamamagitan ng komunyon, tayo ay pinapalakas, tayo ay pinapabanal, tayo ay binibigyan ng bagong buhay.
Makikita natin ang kapangyarihang ito ng Diyos sa buhay ni Saulo. Sa ating unang pagbasa kanina, si Saulo, kilala natin, dating taga-usig ng mga Kristiyano. Pero si Saulo ay naging si San Pablo, ang dakilang apostol ng mga Hintil. Bakit? Dahil siya'y nakatagpo ni Jesus. Jesus presented himself to Saul, later on Paul, at mula sa sandaling iyon, siya'y binago. Mula sa pumapatay ay naging tagapagtanggol ng pananampalataya. Mga minamahal kong kapatid, ito ang nais ng Diyos sa atin. Pagbabago ng buhay, metanoia, change of heart. Hindi sapat na sinasabi nating tayo ay Kristiyano. Kailangang matikman natin si Kristo sa Eucharistia at hayaang baguhin niya tayo. O tayo ba'y katulad pa rin ng dati? Madaling magalit, naninirang puri, o walang malasakit, o may bunga ba, o nagbubunga ba ang ating pakikipagtagpo kay Kristo sa banal na misa? Mga minamahal kong kapatid, sa araw na ito, iniiwan sa atin ang halimbawa ni San Pablo. Kapag tunay nating naranasan si Kristo, mababago ang ating paningin, ang ating pakikitungo sa kapwa, at ang ating pananaw sa buhay. Kaya sa araw na ito, kay gandang ating pagnilayan, tuwing tayo lumalapit sa komunyon, tanungin natin ang ating mga sarili, ako ba'y nagiging higit na katulad ni Kristo? Sa ating pagtanggap sa Kanya, naway tayo'y patuloy na makipag-usap at makiugnay sa Kanya. Sa banal na komunyon, pagbalik natin sa ating mga upuan, tayo magdasal, tayo makipag-usap kay Jesus. Let us not waste that chance to change our heart. Let us not waste that chance to commune with our Lord Jesus Christ. Baka kasi sinasayang natin yung pagkakataon na sa ating pag-upo o sa ating pagluhod, ibang tumatakbo sa ating isipan. O kaya na may ang ating mga cellphone ang ating unang kinakausap. Mga minamahal kong kapatid, let us continue to relate ourselves to Christ. Sa ating pagtanggap sa Kanya, nakikibahagi siya sa ating katauhan. Mga minamahal ko, sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay sa panahong ito, patuloy nating ipagdasal ang bawat isa. Ipagdasal natin ang simbahang Katolika, lalo't ngayon sa pagkahalal ng ating bagong Santo Papa, Papa Leon ikalabing-apat. Nanawa, tulad ni Pedro, tulad ni Pablo, na kapwa mga lingkod ni Kristo, tayo rin ay tinatawag na maging haligi ng pananampalataya sa ating pamilya, sa ating pamayanan, at lalo tigit sa ating simbahan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ituloy ay tumahimik na ang pon ay tumindi bilang hukom natin. Alleluia, 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 Alleluia. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay na nakahanda at igawad mo ang pagkupkop at pamamahala
sa banal mong simbahan kaisa ni Papa Leon ika-14 na niloob mong maging tagapangasiwa sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahay ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, likapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Papa Leon at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinilisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Pamaskong maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas. Alleluia. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Ang taga-Israel, ayon sa kanilang ihayag, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Si Kristo'y nihangin na, pamaskong maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas. Alleluia. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ang maraming mapagmahal, kaming minabuti mong tumanggap ng banal na pakikinabang ay dumadalangin pagtibayin mo sa pagkakaisa at pagmamahal. Pakundangan sa aming pinagsaluhan at lagi mong ipinagtanggol at ipagsanggalang ang lingkod mong si Papa Leon ika-14, ang tagapangasiwang iyong pinagkatiwalaan. Kaisa ng simbahang inihabilid mo sa kanyang pananagutan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin ilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin, kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan.
Puso'y nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa Santo Papa. Panginoong Hesukristo, mabuting pastol at dakilang pari, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa pagtawag mo kay Papa Leo XIV upang maglingkod bilang pastol ng buong simbahan. Pamunuan nawa niya kami bilang mabuting pastol na kumakalinga sa kanyang kawan at lumilingap sa mga naliligaw na tupa. Siya naway maging mapagmahal at nakikinig na Ama, tapat na guro at katiwala ng iyong banal na misteryo. Pagkalooban mo siya ng kalusugan, lakas at karunungan. Magpatibayin mo ang ugnayan ng pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin bilang isang katawan. Dalisayin mo kami at itaguyod sa pagmamalasakit, sapagkat ang iyong pag-ibig sa amin ay hindi magmamaliw. Itulot mong kami ay masigasig na tumugon sa iyong misyon. Ikaw na nabubuhay at nagahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya ay nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, sa darating na May 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling or direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, at feeding program. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo tigit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Natatangi po sa buwang ito ang Oplan Pagbibinata, libreng tuli para sa mga magpapalista na unang 100 mga kabataan na may edad 5 hanggang 16. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina para sa mga detalye. Ika-4, bilang paghahanda sa nalalapit na kaarawan ni Santo Padre Pio, tayo po ay may programang Little Padre Pio Contest. Inaanyayahan namin ang mga batang lalaki, edad 5 hanggang 10, na magbihis gaya ni Padre Pio. Ang bata ay kukunan ng larawan na ipapadala sa official email ng Pambansang Dambana hanggang May 15. Sa May 16 po ang posting ng mga official entries at kinakailangang makakuha ng engagement ang picture sa pamamagitan ng like, comment at share. Ang pinakamaraming engagement ang mananalo ng 5,000 para sa first place, 4,000 para second place, at 3,000 para sa third place. Inaanyayahan rin namin ang mga kalahok na dumalo sa birthday mass ni Padre Pio sa May 25. 9 ng umaga para sa announcement ng mga nanalo. Nawa ang buhay ni Padre Pio ay pamalas natin at maging inspirasyon at huwaran para sa ating mga kabataan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Karagdagang announcement po, ikinagagalak po naming ibahagi sa inyong lahat ang isang napakagandang pagkakataon. Isang pilgrimage sa Roma mula October 3 to October 17, 2025. At bukas po ang paglalakbay na ito para sa lahat ng nais sumama. Napaka-espesyal po ng pagkakataong ito dahil ito ay kasabay ng ilang mahalagang kaganapan.
Sa awa ng Diyos, maaari po tayong magkaroon ng pagkakataong makadaupang palad ang bagong Santo Papa. Dalawin at ipagdasal si Pope Francis sa kanyang puntod at maranasan ang Jubilee Year sa pamamagitan ng pagbisita sa mga pangunahing simbahan at banal na lugar sa Roma. Kasama na rin po ang Sanctuary of Volto Santo or Sacred Feast. Kasama rin po sa pilgrimage ang pagbisita sa Assisi, ang bayan ni San Francisco, at mabisita na rin po si Santa Clara, at sa San Giovanni Rotondo upang dalawin si Padre Pio. Isang magandang pagpapaalaala at pagpapatuloy ng ating mga gawain at debosyon kay Padre Pio. Mayroon po tayong mga misa sa bawat lugar na pupuntahan. Hinihikayat po namin kayong makiisa sa natatanging paglalakbay na ito na tiyak na magiging makabuluhan at puno ng biyaya. Para po sa karagdagang detalye o kung nais ninyong sumama, makipag-ugnayan lamang po kay Father Ian o Crisel sa mga numerong ito: 0998-3070-680 at numero 0977-803-4197. Ang deadline po ng ating palistahan ay hanggang May 15 lamang. Naway magsama-sama po tayo sa biyaheng ito. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Ang mga rosaryong aming daladala, imahe ng Panginoon, ang mahal na Birhen, ng mga santo, lalo tigit ni Santo Padre Pio, mga dasalan, langis, miracle robs at healing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo ating hari at manunubos.
Sa ilang sandali po, isasagawa natin ang panalangin sa umaga. Sa mga nagnanais pong mag-alay ng rosas, available na po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puti para sa pasasalamat at pulang rosas para sa mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po. That I may never forget you. Stay with me, Lord, because of me. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my Magandang umaga po sa ating lahat, paanyaya. Tayo po'y sama-sama sa ating panalangin sa umaga. Tumayo po at gawin ang simula ng krus ng mga lahi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At purihin ka ng aking bibig. Ang Panginoon ay muling nabuhay, Alleluia. Ang Panginoon ay muling nabuhay, Alleluia. Tayo lumapit sa ating Panginoon sa aawitan, ating papupurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ang mga awiting may tuwa at galak. Ang Panginoon ay muling nabuhay, Alleluia. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan, kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Ang Panginoon ay muling nabuhay, Alleluia. Tayo ay lumapit sa kanya ay sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Ang Panginoon ay muling nabuhay, Alleluia. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silan na kinabang. Ang Panginoon ay muling nabuhay, Alleluia. 40 taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi sila ay suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpan di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Ang Panginoon ay muling nabuhay, Alleluia. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Ang Panginoon ay muling nabuhay, Alleluia. Awit, tayo pong lahat. Si Jesus Diyos ay muling nabuhay, Alleluia. Magalak tayo sa ating tagumpay, Alleluia. Ipinangako siya sa krus na matay, Alleluia, upang iligtas tayong nawalay, Alleluia. Sambahin natin at papurihan, Alleluia. Ang Kristong Haring ating itanghal, Alleluia. Tao'y tinubos sa kasalanan, Alleluia. Ang mga anghel ay mag-awitan, Alleluia. Sa ating Diyos Ama ang kapurihan, Alleluia. At sa Diyos Anak na Haring mahal, Alleluia. At Espiritong Diyos na banal, Alleluia. Darakilain magpakailanman, Alleluia. Panginoon, linisin mo ang aking pagkakasala, Alleluia. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos,
sangayon sa iyong kagandahang loob. Tayo po'y maupo. Mga kasalanan ko iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal, makasalanan na nang ako'y isilang. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Sa galak at tuwa ako'y puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa akin likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagdiligtas, ibalik at ako ay gawing mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuang, sa iyo lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo na nais ang mga panghandog, sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbaba at pusong mapagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon. Yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na haing, dala sa dambana turong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, linisin mo ang aking pagkakasala. Aleluya. Pinasaan ni Kristo ang ating mga kasalanan habang sa krus siya'y nakabayubay. Aleluya. Araw-gabi, hindi na ako titigil ng pagiyak sapagkat malalim ang sugat ng aking bayan. Sila'y malubhang nasaktan. Pag lumabas ako sa parang, nakikita ko ang mga nasawi sa digmaan. Pag ako'y pumunta sa mga bayan, naroon naman ang mga taong namamatay ng gutom. Patuloy sa paggala ang mga propeta at mga saserdote. Subalit hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Panginoon, lubusan mo na bang itinakwil ang Huda? Napuot ka ba sa mga taga-Siyon? Bakit ganito kalubha ang parusa sa amin? Ano pat wala na kaming pag-asang gumaling? Ang hanap namin kapayapaan, ngunit nabigo kami. Inasam namin gumaling, ngunit katatakutan ang dumating. Panginoon, kinikilala namin ang aming kasamaan. At ang pagtataksil ng aming mga magulang, kaming lahat ay nagkasala sa iyo. Huwag mo na kaming itakwil alang-alang sa iyong pangalan. Huwag mong itulot na mapahiya ang Jerusalem. Ang kinalalagyan ng marangal mong luklukan, alalahanin mo ang iyong tipan. Huwag mo na sana itong sirain. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pinasaan ni Kristo ang ating mga kasalanan habang sa krus siya'y nakabayubay. Aleluya. Sa harap ng Panginoon ay halina at umawit sa galak. Aleluya. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Ang Panginoon ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. O ang Panginoon ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y kanyang-kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa ating kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal.
Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya Diyos na mabuti at laging tapat kailanman. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa harap ng Panginoon ay halina at umawit sa galak. Alleluia. Pagbasa sa salita ng Diyos. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus, na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. At sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami ng mga bagay na ito. Kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, alleluia. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Aleluya, aleluya. Nabayubay siya sa krus dahil sa ating sala. Aleluya. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, alleluia. Aleluya. Papuring awit ni Zacarias. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Alleluia. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas. Mula sa lipi ni David ng kanyang lingkod, Ipinangako niyang sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napuput sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang sa Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasakamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang atin ang kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya na pag-ibig ko sa inyo. Alleluia. Manalangin tayo sa Diyos Ama na nagkaloob sa atin ng bagong buhay sa pamamagitan ni Kristong muling ni nabuhay. Kristong muling nabuhay. Ipagkaloob sa amin ang kaluwalhatian ng iyong anak. Panginoon aming Diyos, ang iyong kapangyarihan, gawa ay nagpahayag ng iyong walang hanggang plano. Nilikha ang sangkalupaan at ikaw ay tapat sa bawat salinlahi. Pakinggan mo, O Ama ng awa. Ipagkaloob sa amin ang kaluwalhatian ng iyong anak. Linisin ang aming mga puso ang iyong katotohanan at akayin sa daan ng kabanalan upang ang gawin namin ang kaaya-aya sa iyong pananaw. Ipagkaloob sa amin ang kaluwalhatian ng iyong anak. Magliwanag nawa sa amin ang iyong mukha upang lumaya kami sa kasalanan at mapuno ang iyong pagpapala. Ipagkaloob sa amin ang kaluwalhatian ng iyong anak. Pinagkalooban mo ang mga pastol ng kapayapaan ni Kristo. Gawaran mo ng kapayapaan ng iyong sambayanan at ang buong mundo. Ipagkaloob sa amin ang kaluwalhatian ng iyong anak. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa, Leo 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan,
para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na ang mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala sa kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para pa rin sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Ipagkaloob sa amin ang kaluwalhatian ng iyong anak. Dasalin natin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na papapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama, ibinigay mo sa amin ang misteryo ng pagkabuhay bilang aming tipan ng panibagong ugnayan. Ang bagong silang naway aming ipinagdiriwang ay magkabisa sa uri ng aming pamumuhay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Iligtas tayo sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Marami pong salamat at magandang umaga po sa ating lahat.